Ito ang kwento ng isang binatang ang tanging hiling lang ay magkaroon ng trabaho. Pero sa halip na normal na buhay, isang tato at kapangyarihan ang ibinigay sa kanya, dala ng isang shooting star. Kilalanin si Jiang Chen, at panuurin kung paano siya nabuhay, sa isang mundo na hindi na niya kilala. Pagdilat ni Jiang Chen, nagulat siya. Nakatali siya, at may nakatutok na baril sa kanya. At ang mas malala, galit na galit yung babae sa harap niya. Tinanong agad siya ng babae, "Sino ka? Bakit ka nandito?" Medyo alanganin pa ang sagot ni Jiang Chen. Jiang Chen. Nung marinig ng babae ang pangalan niya, napailing ito at natawa pa. Anong klaseng pangalan yan? Ang lampa pakinggan. Depensa naman ni Jiang Chen. Iyon daw ang napili ng nanay ko kasi pinanganak ako sa umaga. Tsaka, pogi naman daw ako eh. Lalong ninas ang babae. Huwag mong iwasan ang tanong. Madaldal ka masyado. Bigla namang may malakas na kalabog sa paligid. Lalong naging tense ang sitwasyon. Sumigaw ang babae, "Hindi ako interesado sa nanay mo." Sumagot si Jiang Chen, ikaw naman yung nagtanong." Sa puntong to, na-realize ni Jiang Chen na seryoso pala talaga ang babae. Ayon dito, siya raw ang nag-iisang anak kada henerasyon. Siya ang ika-siyam. Tinanong ulit si Jiang Chen, "Taga saan ka ba talaga?" "Galing ako sa Hilaga," sagot niya. Pero ang talagang uminit ang ulo ng babae ay nung makita niyang may hawak na coke si Jiang Chen. "Saan mo nakuha yang lata na yan?" "Hindi ko maipaliwanag," sagot ni Jiang Chen. Lalong nagalit ang babae, kaya ang sabi ni Jiang, "Miss, bugbugin mo na lang ako. Huwag lang yang coke ko." Pero ang mas matindi, handa raw ang babae na patayin siya. Seryoso si girl boss. Napaisip tuloy si Jiang Chen, kailangan niyang magpaliwanag. "Di ako masamang tao, okay? At hindi rin ako taga Liantong sector. Kolektor lang ako ng gamit para sa isang tao." Dagdag pa niya, "Baka pwede tayong magtulungan. Kaka-rating ko lang dito. Sablay lahat ng plano ko." Para makuha ang loob ng babae, nag-alok pa siya ng reward. At ang inaalok niya, carrot. Nakakatawa, pero effective. Matagal na raw si girl boss na hindi nakakakain ng fresh vegetables. Muntik pa nga siyang ma-charm. Pero syempre, hindi pa rin siya nagtitiwala. Sabi ng babae, "Kung may kahalayan tong partnership na to, yari ka." Sagot ni Jiang Chen, Hindi ka alipin, ang hanap ko, teknolohiya. Laser gun, arm device, kahit computer. Yun ang pakay niya sa lungsod na to." Sabi niya pa, "Advanced kami sa food production, pero kulelat kami sa tech." Pero bago pa man siya tuluyang paniwalaan, tanong ni girl boss, "Asa na ang bayad mo?" Tinawaran ni Jiang Chen, 10 lata ng pagkain kada buwan, kasama meals. Pumayag naman si ate, may kasamang pangaasar pa. "Deal," sabi niya, sabay ngisi. Sa wakas, pinalayan na rin si Jiang Chen mula sa pagkakatali. Pero syempre, hindi pa tapos ang gulo. Doon niya na-realize, hindi lang ito basta paglalakbay sa hinaharap. Na-travel siya papunta sa ibang mundo. Isang parallel universe. At ang lugar na to, Wanghai City, taon 2190. At punong-puno ito ng panganib, zombies, radiation, at mga taong mas delikado pa sa gutom. Simulan natin sa isang napakamalas na pangyayari. Hindi inakala ni Jiang Chen na makakakuha siya ng ganitong klaseng kapangyarihan. Pero bago yon, balikan muna natin ang ilang buwan bago nangyari ang lahat.
Noong Hunyo taong 2017, simpleng araw lang para sa kanya. Wala siyang trabaho, walang pera, at habang naglalakad sa labas, may nakita siyang shooting star. Naalala niya si Mama, kaya tinawagan niya ito. Gusto lang daw niyang marinig ang boses nito. "Hello Ma, ako to. Anak, kumusta na ang trabaho mo?" Medyo sablay pa rin Maria. Oo, broke na naman siya. Pero sabi niya, last na to, Maria. Ang sagot ni Mama, last na naman. 1 taon ka nang graduate, umaasa ka pa rin sa amin. Sinermonan pa siya ni Mama, lahat daw ng pinsan niya may trabaho na. Yung isang araw, 6-figure ang sweldo. Umuwi ka na lang dito sa probinsya, sabi pa ni Mama. Tulungan mo ang tatay mo sa babuyan. Sagot ni Jiang Chen, hindi ako babalik para lang mag-alaga ng baboy habang buhay. Pero kung tutuusin, totoo rin, kung wala yung baboy, gutom siya ngayon. Sabi pa ni Mama, dapat nagpapasalamat ka sa baboy. Sa inis niya, binaba na lang niya ang tawag. Grabe raw si Mama, parang drill sergeant kung magalit. Si Jiang Chen, 23 years old, at halos 1 taon nang walang matinong trabaho. Gabi na nun, pero hindi pa rin siya makatulog. Maya-maya, may nakita na naman siyang shooting star. Sabi nila, kapag humiling ka, matutupad daw. Kaya humiling siya. Sana makahanap na siya ng matinong trabaho. Yung tipong siya ang boss. Mayaman. At may magandang asawa. Pero imbes na wish na matupad, may bumagsak mula sa langit, isang shooting star. Diretsyong tumama sa direksyon niya. Anong malas naman to? Pagdilat niya kinabukasan, may tattoo na sa braso niya. Pero hindi ito basta-bastang tattoo. Parang battery na nag-charge gamit ang kuryente. At kapag napuno ito ng 100 kilowatts, nagkakaroon siya ng kapangyarihang makatawid sa ibang mundo. Nagkaroon din siya ng parang storage space, 1 cubic meter ng kahit anong bagay. Parang butterfly effect, isang maliit na pangyayari na kayang baguhin ang kapalaran niya. Sa unang gamit niya ng kapangyarihan, napunta siya sa isang lumang bahay. Tahimik, madilim, parang walang tao. Doon niya nakita ang dyaryo, at ang nakagugulat na katotohanan. Sa mundong yun, ibang-iba ang kasaysayan. Hindi raw nabuwag ang Soviet Union. Nagkaroon ng World War III noong 2171. Noong 2172, binomba ng nuclear ang Paris. Nagkaroon ng nuclear winter, at mula roon, nagsimula ang zombie outbreak. Ngayon, taon na ng 2170, at si Jiang Chen, nasa Shanghai City, pero sa isang parallel universe. Bumalik muna siya sa orihinal na mundo para maghanda. Nag-empake siya ng sardinas, noodles, at mga delata, pang 3 days survival. Pagbalik niya sa kabilang mundo, mas maingat na siya. Tahimik ang paligid, mukhang hindi aktibo ang mga zombie tuwing umaga. Nakita niya ang isang abandonadong gusali. Pwede raw yung gawing base. Pero maya-maya, may narinig siyang kaluskos. Parang may gumagalaw. At doon niya nakita, isang babae. Halos wala ng lakas. Nilapitan niya ito. Uhaw ka. Heto, tubig. Gutom ka rin. May dala akong ham. Pero bigla itong nagwala. Paulit-ulit ang sinasabi ng babae. I'll kill. Sabi pa ni Jiang Chen sa kanya. Huwag mong sabihing bobo ka, matalino ka. Huwag mong sayangin ang energy mo sa kakasigaw. Kumain ka na lang muna. Noong una, akala ni Jiang Chen magpapakita ng pasasalamat yung babae.
Akala pa nga niya, baka ailay nito ang puso niya. Pero nagkamali siya. Ang nasadya pala niya, ay isang babaeng walang utang na loob. Parang kwento ng magsasaka at ahas, tinulungan mo na, ikaw pa ang kakagaitan. Sabi pa ni Jiang Chen, kung cannibal o slave trader pa to, baka ginawa na akong siopaw ngayon. Tinanong siya ni Sun Jiao, paano mo i-deliver ang mga supply na to, ha? Sumagot si Jiang Chen, huwag kang mag-alala, may paraan ang mga katim ko. Napansin din ni Jiang Chen yung mga painting sa paligid. Mahal to sigurado, pero paano mo naman ibebenta kung wala pa sa timeline nila ang artist? Sabi ni Jiang Chen, ang dami niyong high-tech na gamit dito. Sumagot si Sun Jiao, halos lahat ng electronics tumigil na simula nung nuclear explosion. Pero kung may natira pang gumagana, baka may marunong pa ring gumawa. Dagdag pa ni Sun Jiao, pwede mong i-disassemble yan, at ipagpalit sa survivor base. Mga spare parts, malaking bagay yan. Sabi ni Jiang Chen, kapag may pagkain ang kapalit, siguradong may mag-aalok ng serbisyo nila. Pero sa mundong to, kahit gaano ka katalino, wala kang kwenta kung wala kang armas. Mga engineer, mga tech experts, nabubuhay lang sila kasi may mga boss silang militar na protector. Sabi ni Jiang Chen, walang saysay ay reinforce ang gusaling to. Basta tahimik tayo, ligtas tayo sa zombies. Pero sagot ni Sun Jiao, hindi lang zombies ang iniingatan ko, tao ang mas delikado. Di ka ba natatakot paggising mo, may nakatutok na kutsilyo sa leeg mo? Plano nilang manatili muna sa lungsod. Gagawin itong supply point habang nag-iipon si Jiang Chen. Sabi niya, may mapa ka ba ng lugar na to? Sagot ni Sun Jiao, send ko na lang via EPA-ID. May device ka ba? Ipinakita niya ang nakuha niyang EP device, galing daw sa bangkay ng isang hindi pinalad na survivor. Ipinasuot ito kay Jiang Chen. Nagulat si Jiang Chen. Meron ka niyan. Lumabas sa screen ang kanyang stats. Mas mahigit username, Jiang Chen. Muscle strength, 12. Reflex, 11. Brain activity, 14. Radiation level, safe. Sabi ni Sun Jiao, sabay ngiti. Wala man lang stat na lampas 20. Lalaki ka ba talaga? Umirap si Jiang Chen at sinabi. Gusto mo subukan? Nakataas kilay si Sun Jiao. Guwapo ka na sa paningin mo, no? Tahimik si Jiang Chen, pero alam niyang may naalala siya sa mga sandaling yun. At kahit may pagkasuplida si Sun Jiao, narinig niya itong bamulong. Basta kasama ko tong si boss, di na ako magugutom. Habang pinagmamasdan ni Jiang Chen ang paligid, napaisip siya. Ang daming gamit dito, pero ang tunay na treasure, ginto. Tumaas ang kilay ni Sun Jiao. Gold, bakit mo pa kailangan yan? Walang halaga yan dito, seryosong sagot ni Jiang Chen. Pero pagbalik ko sa 2017, bilyonaryo ako. Pinakain niya si Sun Jiao ng 3 meals a day. Nabigla ito, bakit mo ko pinapakain? Di mo naman ako utusan. Sagot ni Jiang Chen, di pwedeng wala kang energy. Lalo na sa ganitong mundo. Plano ni Jiang Chen, kunin ang ginto sa bangko. Pag may access siya, tapos na ang problema niya. Pero may problema, halos lahat ng kotse at electronics, patay na dahil sa EMP. Walang mapapakinabangang teknolohiya maliban na lang kung may makumpuni ka. Nagpaalala si Sun Jiao, paggabi, mas matalino ang zombies. Kaya bumalik ka bago dumilim. O sige, susunod ako, sagot ni Jiang Chen. Humiling si Sun Jiao.
Pakita mo stats mo ulit. Lumabas sa EP device ni Sun Jiao ang kanyang profile. Mas mahigit username, Sun Jiao. Muscle strength, 44. Reflex, 40. T-virus vaccine. Level C tissue repair. Nagulat si Jiang Chen. Monster ba to, o tao pa rin? Kailangan niyang mag-recharge. Pero walang power, blackout. Kaya nagdesisyon siya, lol. Nanghiram siya ng kuryente. Habang nakangiti si Jiang Chen habang sinasaksak ang wire sa power box, WAHAHAHA, success. Pero alam niyang pansamantala lang ito. Kung mapansin siya ng ibang tao dahil sa malakas niyang power consumption, yari siya, mas mabuti pa, maghanap ng warehouse, magtago, at ayusin ang sarili niyang power source. May nabanggit tungkol sa iodine tincture. Kapag lumampas daw sa level 50 ang radiation sa katawan ng tao, delikado na ito sa kalusugan. Kaya inirerekomendang mag-imbak ng iodine sa loob ng EP para makatulong sa pag-regulate ng radiation sa katawan. Pagkatapos nun, biglang sinabi ni Jiang Chen, "Man is iron, food is steel, at ang araw na walang kain." Hindi ko trip yan. Bago pa man magplano, kailangan munang magpakabusog. Habang nagluluto, dinig na dinig ang sizzle ng pagkain. Sabi pa niya, "Okay. Perfecto. Hindi ako pumasa sa New Oriental Chef exam para lang sa wala." Napaisip pa siya, ilang tonelada kaya ng ginto ang kapalit ng luto niyang ito sa post-apocalyptic world. Tapos biro niya pa, hawak lang ako ng isang lata ng pagkain sa Liuding Town, baka dagsain ako ng mga hot babes. Bigla siyang sumigaw, "Ha! Hell yeah! Buti raw at hindi siya nakatira sa impyernong mundo na yon." Nag-burp pa siya habang iniisip. Kung tulad ko na walang silbing graduate, siguro matagal na akong patay sa isang sulok. Pero naputol agad ang kanyang drama. Bitawan ang kalokohan. Mag-focus sa ngayon. Check na ang beer. Check na ang meal. Ready na raw siya. Let's go. Sabi niya. Pero biglang napahinto. Sandali lang. May kinuha pa siyang extra. Okay. Go. Pag-activate niya ng EP, napansin niyang hindi pa man kalahati ang nabawas sa power nito. At ang bigat ng katawan niya. Walang nagbago. Posible kayang lumaki ang storage capacity nito habang tumatagal ang paggamit. Wala siyang sagot, kaya ang ending, assume ko na lang. Ha! High-tech talaga to, sabi niya habang nagmamasid sa cabinet na parang power distribution box. Nag-beep, nag-buzz, at parang gumagana nga. Lumabas ang isang malalim na buntong hininga. Okay din pala tumira dito. Pero bigla siyang napatigil. Si Sun Jiao pala ang dumating. At may dala siyang kung ano. May narinig siyang plop. Kasunod nun, sigaw, "YEOW." Mukhang may binuksan. At ang pinto, ayos na. Nagulat si Sun Jiao. "Hoy! Gusto mo ba akong patayin?" Sumagot si Jiang Chen, "Oy, aksidente lang yun." Pagod daw siya, punong-puno ng zombie ang bangko. 2 baterya ng bala ang kinailangan para lang makalampas. At ang vault, di niya nabuksan. Pero galing VIP room, may nakuha siyang mga gold bar. Mabigat. Nang magsimulang maghukay si Sun Jiao, may nakita siya. Sabi niya, "Catch!" At inihagis kay Jiang Chen ang mga ginto. Nagulat pa si Jiang Chen, binuhat niya pala yun mag-isa pabalik. Ang bigat, sabi pa niya. May kasama pa raw na dakola. Sakto, pampalakas. Habang umiinom si Sun Jiao, napansin niyang malamig pa ang soft drink. Haha, gumagana pa pala yung fridge dito.
Pero kahit tanungin mo pa raw kung saan galing yun soft drinks, hindi rin sasabihin ni Jiang Chen. At tungkol naman sa vault, mukhang kailangan pa raw ng propesyonal para pasabugan ito at makuha ang ginto. Jiang Chen, seryoso ka? Saan ako kukuha ng explosive o hacker sa mundo kong payapa? Sumagot si Sun Jiao, meron yan sa mga survivor bases. Katulad sa Liuding Town. Medyo mahal nga lang pero interesting yung lugar na yon. Dito pinaliwanag ni Sun Jiao ang tungkol sa energy units. Kung wala kang permanenteng tirahan o hindi ka alipan, kailangan mong magbayad ng isang energy unit o katumbas na item para makapasok. At ang crystal na hawak nila ngayon, may 37 energy units pa raw ito. Bihira na makakuha nito maliban na lang kung kalabanan mo ang mga mutant. Tinanong ni Jiang Chen, 1 unit. Para saan naman yun? Sun Jiao, madami. Pwede mong ipalit sa 1/10 ng canned meat, o 10 tubes ng nutrient solution, battery, o bala. At mukhang yung crystal energy na to, kaya rin pala ay charge ang tato ni Jiang Chen. Currency na talaga ito sa maraming survivor base. Nag-alok si Jiang Chen, trade tayo. Bibigyan kita ng 4 na canned food, kapalit ng 37 energy units. Pero sabi ni Sun Jiao, talo ka sa ganyang palitan. Sa Liuding Town, karamihan ng canned food ay mutant fish, may halong buhangin pa. Yung iba, baka tao pa. Sun Jiao, pero tong chicken curry at braised beef. First time kong matikman to. Nakwento pa niya yung isang beses na kumain siya ng mutant beef. Kahit dry, sobrang sarap. At yung mga merchant sa lugar nila, ginagamit ang mutant cows pang deliver ng goods. Sabi ni Jiang Chen, naniniwala na ako. Doon niya naisip. Kung mahulog ang loob ng babaeng ito sa mga gold bars niya. Paano kung gusto niya itong kunin lahat? Paano kung siya na ang sunod na maging delata? Ang daming tanong sa isip ni Jiang Chen. Pero ang sagot ng babae, I believe you. Yun lang. Habang nag-uusap sila, ipinakita ng babae na seryoso siya. Bilang empleyado niya, sisiguraduhin daw niya na hindi siya maloloko ng iba. At kung may hahabol sa yaman ni Jiang Chen, dapat daw kasama siya sa lahat ng transaksyon. Mukhang hindi lang trabaho ang iniisip ng babae. May pinaparamdam na rin ba siya? Pero si Jiang Chen, medyo nagduda pa rin. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niyang mapalapit. Kaya nilero na lang niya ang isip ng babae. Pero halata, may konting kilig. Hanggang sa, gumagana pa yung ref. Tama ka, gumana pa nga. Pagod na tayo sa delata, sabi ni Jiang Chen. Kumain naman tayo ng bagong luto. Bilang celebration daw sa kanyang unang empleyado. At habang nag-uusap sila, tinanong niya, alam mo bang maghiwa ng kamatis? Sabay pa silang nagtawanan. At ang unang tunay na hapunan nila. Siyempre, simple lang. Tomato fried eggs. Hindi man engrandi, pero sa mundong to, sapat na yun para tawagin mong sarap ng buhay. Ang simula ng kakaibang partnership.